Eto na yung bagong motor na ating bubuuhin. Napabayaan na daw ng may-ari kaya binenta sa akin. Ang problema neto, biyak yung makina kaya maghahanap pa tayo ng kabiyak neto. Mukhang malaki-laking gastos kaya simulan na natin kung ano-ano ang mga gagawin. Ito yung pino na nabili natin sa isang followers natin. Baklas na siya nung nabili ko. Tapos basag yung ibang kaha dito. Bangga ata siya. Kaya ayun, binenta niya sa akin. Ang problema nito kasi is, ayan, baklas na nga siya. Tapos, yung makina niya, biyak. Kaya gagawa natin ng paraan kung ano yung magagawa natin. So, ito yung susunod natin na project bike. Ayan, so bali, pino siya na dual gauge. Kung kaha papalitan natin, bibilan natin ng bago. Yung makina niya, ayan, kinalawang na. Na-stock na daw kasi to. Tapos ayan, hati na rin yung makina niya, yung pinaka crankshell. Hati na, biyak na, ayan. Yung kabiyak, hindi na daw makita kung nasaan. Kaya, ayun, ang gagawin natin, maghanap tayo ng crankshell na mabibili para mabuo natin tong makina. Tapos, restore natin, palit natin kung may papalitan. Basta ibabalik natin sa dati, syempre yung pogi na, tsaka yung malinis. Ang kagandahan nito is original 5BB. Kaya interesado talaga akong buuhin siya. Ano, 5BB. Yan, so galing din siya ng Thailand. Kaya bubuuhin natin siya. Baklas na rin yung ano, wala nang nut. Ewan ko kung mabubuo pa natin to. Pero gawin natin yung best natin para mabuo to. Bali, matagal ko nang nabili to sa followers ko, kaya lang tinambak ko na dyan dahil wala nang mapaglagyan. Binubuo ko pa lang yung big bike neto, kaya nung nabili ko yan, tinambak ko na lang dyan. Baba na natin itong pino doon sa taas. Dahil wala tayong katulong, pinagpawisan ako. Ayan, tumutulong na yung pawis ko. Napagod kasi ako magbuhat, sobrang bigat. Yung makina, maghanap muna tayo bago natin ayusin. Dahil ayun nga, biyak. Tapos kinuusap ko yung dating may-ari is hindi niya na daw makita yung kabiyak nito dahil doon sa pinsan niya ata o pamangkin niya. Doon niya kasi tinabi to. Tapos ang gagawin natin is kung may mabibili tayong crankshell, papapukpok na lang natin. Kasi hindi na makita nila yung luma. Yung sana maganda eh. Kakatingin lang yung tapos ipapatong na lang. Kaya lang ang kagandahan din naman nito is kahit di muna natin papukpok, kahit blanco lang muna dahil pareho naman ng chassis number tsaka engine number. Pwede na kumuha doon sa chassis. Dahil ano rin to, Thailand made. Sa Thailand kasi parehong engine number tsaka chassis number. Kaya nung matapos na akong kakadaldal, binaklas ko na para mabilis na natin mabuo. Kasi gagawin ko na kung ano yung mga dapat gawin ko para hindi nyo masabi sa akin na matagal ako. Alam ko dati sa big bike ay medyo natagalan kayo. Sa totoo lang, dun talaga ako nahirapan. Halos isang buwan akong hindi nakatulog sa kakaisip kung saan makakakuha ng pyesa. Kaya muntika na yung ulo ko'y sa pader iumpog. Dito ay binabaklas ko yung mga kaha at tinatabi kung ano yung mga mapapakinabangan pa. Katulad nitong headlight, pati yung fender at yung kaha sa harap ay may umaarbor na. Hindi ko pa nga nababaklas, gusto na agad kunin. Kaya sabi ko, ibibigay ko naman, akin lang munang tatapusin. At nga pala, naghahanap ako ngayon ng motor na pwedeng mabili at yun yung gagawin ko para maparapol ko sa inyo. Ang bala ko ngayon ay Mio Sporty para kung sakali kung babae ang mananalo or hindi ganong marunong ay may babiyahe. Pero sana yung budget meal lang dahil papalitan ko lahat. Nakikita nyo, yung harness niya is puro ngat-ngat na ng mababait. Ayan, puro ngat-ngat na. Kahit dito is may mga ngat-ngat na. Yung ibang wire, putol-putol na. Yan, pero gagawa natin ng paraan yan. Tapos yung kondisyon ng chassis may mga kalawang na rin. Pati dito, yan, puro kalawang na. Kaya pipinturahan natin ng bago. Tapos ito, baklasin na rin natin to. Hindi ko alam kung magpapalit ako ng bagong harness, pero sa nakikita ko ay kaya ko pa namang gawan ng paraan. Pero syempre, tsaka na natin isipin yan. Kailangan lang muna natin yung chassis mapinturahan dahil puro kalawang. At nga pala, ako na rin magpipintura niyan sa mga hindi nakakaalam. Dati pala akong pintor. Sa totoo lang, ayan yung dati kong gawa bago pa mag-pandemic. Nahirapan din kasi ako dati sa pesto, kaya hindi
hindi nagtuloy-tuloy yung ginagawa ko. Marami din na magpapatunay na bago ako maging vlogger, yan na yung ginagawa ko. Kaya susubukan ko ulit, sana'y marunong pa ako. Baka kasi sa bawat buga ko ay puro luha na yung magagawa ko. Chassis na lang yung natira, tsaka yung gauge, tsaka shock. Yung harness, yung kaha is nabaklas na natin. Ayan yung ibang kaha. Itong makina, hanap muna tayo ng crankshell bago natin gawin. Yan. So yung chassis, linisan natin, tapos pinturahan. Para pag kinabit natin yung makina is all goods niya. Dahil natatagalan tayo minsan kapag pinaparepaint natin yung project bike natin like chassis, kaha. So ngayon, ang gagawin natin, ilalabas na natin yung dati nating gamit. Dati kasi nagre-repaint ako. Kaya ngayon, ilalabas natin yung mga gamit ko para tayo na mismo yung magre-repaint para hindi na kayo matagalan. Alright? Kaya isa-isa kong nilabas yung mga gamit kong spray gun. Gamit. Meron tayong spray gun, pambapping. Pag kailangan lang. Kapag kailangan ko lang naman siya ginagamit, lalo na yung customer ko ay pang show yung motor. Kailangan kasing i-bapping at lagyan ng ceramic para presentable kapag tumungtong sa motor show. Ito yung mga spray gun natin dati. May spray gun natin dati. Kabul-bul na kasi. Ito, lilinisan pa natin. Kasi ito yung ginagamit ko pang primer tsaka base coat. Tapos itong isa, ito yung ginagamit ko pang top coat. Ito yung ginagamit ko para safe pa rin pag nagpipintura. Nilalagay ko yan dyan. Ayan, tapos ito. Kasi ito, extra pa tayong mas. Tapos ito pa, spray gun ulit. Tapos ito yung bago ko. Dati, dapat ito kasi yung gagamitin ko pang primer. Kung baka separate kasi siya, primer, base coat, tsaka top coat. Ito yung bagong bili ko. Dati, hindi ko pa nagagamit. Ayan. Tapos ito yung baso niya. Tapos ito yung ginagamit ko. Kapag magta-top coat na ako, pinupunasan ko muna siya bago ko siya lagyan ng top coat para walang mga butlig-butlig. Tapos ito, pangsala ko to sa mga pintura. Yan. Ilalagay ko muna to bago ko ibuhos sa baso ko yung pintura na tinimpla ko. Kasi meron doon minsan may mga buo-buo. Kaya ito yung ginagamit ko. Marami akong stock na ito. So ayun lang. Kaya mamaya or bukas sisimulan na natin ano yung chassis. Tanggalin natin strip to metal. Tapos primer, base coat, tsaka top coat. Kaya abangan nyo yung gagawin natin na pag-paint. Alright? Kaya dito ko na muna tatapusin yung video. Kaya salamat sa panunood. Ingat! Ganitong itsura nung makina kapag hindi nagawang linisan ay atin ang papalitan. Nabiyak na natin yung makina at yung chassis ay atin ang napinturahan. Ito na yung chassis, puro kalawang na. Kaya ang gagawin natin sa kanya, tatanggalin natin yung luma niyang pintura, tapos pipinturahan natin na bago. Kaya ang ginawa ko ay nilinisan ko muna at binras ko para matanggal yung ibang kalawang at mga grasa. Tsaka ako unti-unting nilagyan ng chemical para matanggal yung dati niyang pintura. Siyempre pagkatapos kong pahiran, mag-aantay lang ako ng ilang minuto, tsaka ako bubugahan ng tubig. Ganyan yung ginagawa ko kapag nagtatanggal ako ng pintura, kapag alam kong umangat na, bubugahan ko na agad ng tubig. Kaya nagpatuloy ako sa ginagawa ko hanggang sa muntikan akong mapagod. Buti na lang ay meron akong paniniwala na pwede kang magpahinga pero bawal huminto kapag ikay napagod. Natapos na natin itong chassis niya, tapos yung T-post, tapos itong tangke. So yung tangke hindi ko na tinapos kasi akala ko all goods. Tapos ko na yung harap niyan, ayan. Yung likod na lang sana ang problema nito is may yupi. Ngayon ko lang napansin nung pagbaligtad ko kaya hindi ko na siya tinapos. Bibili na lang tayo ng bago para presentable pa rin. Mamaya may butas pa to eh. Maging cost pa ng masunog yung motor natin. Ayan. Okay na sana yan. Malinis na eh. Pipinturahan na lang tapos liya. Pero yung chassis niya all goods na. Ayan, may mga kalawang.
pipinturahan na lang natin. Bali, liyahin muna natin tapos pintura. Kaya ang ginawa ko kinabukasan ay niliha ko lahat ng parte na merong mga kalawang at yung mga natanggal na yung pintura. Nililiha kasi talaga yan para kapag binugahan mo ay kakapit yung mga pintura. Ito yung timplahan ko dati ng pintura, kaya lang nagka-problema. Ayan, nabasag na. Sa tagal kasi, kaya ayan, nabiyak no. Kaya ang gagawin natin, istansya-tansya na lang muna ulit. Tatlo yung ganito, hindi ko na makita yung dalawa eh. Sana natin magbuga para mabilis natin matapos. Sa pagbuga ng pintura, dapat ang inuuna nyo yung mga singit-singit. Yan kasi yung importante para kapag nag-full coat na kayo ay hindi magkakatulo. Luha pala, basta baguhin nyo na lang yun nasa isip nyo, gumamit na lang kayo ng trust. Marami ang nagsasabi na wag ka daw basta-basta magtitiwala sa ibang tao. Basta ako naniniwala ako na may tiwala ako sa sarili ko. Yan kasi yung importante, lagi kang magtiwala sa sarili mo na kaya mo kahit hindi mo kaya. Kumbaga hindi mo malalaman kung di mo susubukan na kaya mo palang mag-isa na walang tulong ng iba. Basta ako marami akong hindi alam na nalaman ko dahil sinubukan ko. May mga pagkakataon na namamali ako pero mas okay yon dahil natututo ako. Alam nyo na kung ano yung ibig kong sabihin, kaya magtiwala ka lagi sa sarili mo. Nabugahan na natin ng primer itong chassis tsaka yung T-post. Kaya ang gagawin natin is unahin na muna natin yung makina. Baklasin muna natin para alam natin kung ano yung mga bibilin, kung ano yung mga papalitan. So ito na, naka-primer na yan. Pinapatuyo ko na lang ng konti, tapos kung makakaya pa ngayon, bubugahan natin ng base coat. Pero siguro bukas na lang para kapit na yung primer. Ayan, kaya yun, biyakin muna natin yung makina para makita natin kung ano-ano yung mga papalitan. So yan yung makina. Ayan, biyakin natin para malinis na rin natin, para pag nakakuha na tayo ng crankshell, sasalpak na lang natin. Siyempre, binaklas ko na kung ano yung mga dapat baklasin para malaman natin kung ano bang status ng makina. Sa palagay ko ay may mga papalitan tayo dito dahil matagal na daw itong na-stack at yung sigunyal ay kinakalawang na. Sobrang dami na nung carbon. Yan. Tapos ito is naka 59. Yan, medyo malaki kasi. Naka 59 to, kaya babaklasin na natin, pero hindi na rin natin to gagamitin kasi nga ilalagay natin is all stock lang. Kaya binaklas ko na yung block tsaka yung piston dahil di ko na yung kailangan. Itong kalahati ng crankshell is 5BB rin, tapos itong pan makikita nyo 5BB rin, kaya orig Thailand talaga siya. Tapos itong magneto is 5BB rin, ayan, Yamaha 5BB. Kaya nagpatuloy ako sa pagbaklas para makita ko na agad kung ano bang resulta ng makina, kung kailangan ba natin palitan or kondisyon pa yung sigunyal niya. Ayon sa aking pananaliksik ay may tama na yung sigunyal, kaya papalitan na natin ng buo. Yun, nabiyak na natin yung makina. Tapos buti na lang hindi tayo nag-face coat nitong chassis dahil nga ayun, pakiramdam ko kasi talaga uulan. Ayan, pumapatak na yung ulan. May hirapan tayo magpatuyo. Buti na lang hindi tayo nagpintura ng base coat tsaka top coat. Alright. So paano, hanggang dito na lang muna ulit yung video ko. Sana'y subaybayan nyo pa yung ibang kasunod. Kaya salamat sa panonood. Ingat! Eto na yung motor na binubuo natin na Pino. Medyo natagalan siya dahil pabugso-bugso ang ulan dahil nagkaroon ng bagyo. Napinturahan na rin natin yung body niya, kaya lang napuspon. Kaya ang gagawin natin, buuhin na natin yung makina ngayon. So ayun mga tol, medyo huminto na yung ulan dahil ilang araw nag-uulan, kaya hindi natin nabuo itong makina. So ito yung mga ikakabit natin is 5BB na head, 5BB na block, tsaka 5BB na crankshell. Ayan yung mga ikakabit natin sa binubuo natin na Pino. Tapos ito yung chassis niya, primer pa rin dahil nga nag-uulan. Hindi tayo makapagbuga dahil nga tuloy-tuloy yung ulan, tapos na-busy pa tayo nung event. Kaya ngayon, try natin kung aaraw. Kapag umaraw ngayon is try natin pinturahan to. Tapos ito yung hub. Ayan. So pipinturahan din natin to, hub to na
5BB na ito yung gagamitin natin na rim. So stock rim lang yung kakabit natin. Tapos ito yung ibang pyesa. Ayan, makikita nyo sobrang dumi. Tinakpan ko lang ng damit kasi nga nag-uulan. Yung crankshell na to is binigay sa atin ng tropa. May papel to, kaya lang ikakabit kasi natin sa pino. Ayan. So, kaya ang gagawin natin ngayon is buuhin na natin tong makina. Bili tayo ng liquid gasket, base gasket, tsaka head gasket. Yun yung mga ibibili natin para mabuo na natin tong makina nya. At oo nga pala, hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko natanggal yung pinaka-bushing dito. Last time nag-vlog ako noon doon sa Mio na yon, nagbaklas ako ng ganyan na bushing niya dito sa shock. Dahil yung bushing nito is durog na, kaya binaklas ko na, tapos kakabitan na lang natin ng bago. Ayan. Meron akong latest video doon sa Mio na yon. Panoorin nyo na lang yung video kung paano ko binaklas tsaka kung paano ko kinabit. Alright. Nagbabadya na naman yung ulan, sana yung umaraw na dahil ang dami nang nasalanta. Pero syempre kahit umuulan bubuuhin ko pa rin to dahil gusto ko ma-update sa inyo at mapakita. Kung mapapansin nyo, yung makina natin is namumuti na dahil tuloy-tuloy yung ulan. Ayan, puti-puti na siya, inaamag na dahil nababasa din. Tapos bumili na rin tayo ng base gasket tsaka head gasket. Tapos ito yung kakabit natin na liquid gasket dito. Ididikit natin ng 3-ban 1104. Ito yung ilalagay natin. Tapos ito yung isasalin natin na langis, speed metal na 10W40 C8. Yan. Kaya bubuhin na natin to ngayon kahit umuulan. Right. Dito pa lang paliwanag ko ay nilalagyan ko ng grasa kapag nagbibiyak ako ng makina dito sa center stand. Para kapag biniyak mo ulit ay hindi na mag-i-stack up yung ehe ng center stand. Yan kasi yung kadalasan na nangyayari, nag-i-stack up yung ehe lalo na sa mga scooter na motor. Kaya hanggat maaga pa, baklasin mo na yung center stand mo tapos lagyan mo ng grasa tsaka mo ibalik sa yung motor. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko na muna ng langis yung pinaglalagyan ng side bearing para kapag sinalpak yung sigunyal ay hindi mag-iingay yung side bearing. Dito ay pinagtaob-taob ko dahil ayaw pumasok ng sigunyal niya. Kaya binaklas ko ulit ay yung pala ay kumalang yung timing chain niya. Hindi kasi natin pwedeng biglayin yung pagpukpok dahil baka may mabasag. Kaya tuloy-tuloy tayo sa paggawa, hindi na tayo hihinto para mabuo na natin to. Kaya naman natin bumuo ng motor, wag lang yung nasirang relasyon nyo. Mahirap na kasing ayusin yun lalo na kung hindi ka na niya mahal. Kaya kung ako sa'yo, mag-focus ka na lang sa pangarap mo. Kaya lang hindi rin pala uubra dahil ang pinapangarap mo yung dati mong minamahal. Maiba tayo, ikabit na natin tong magneto para unti na lang yung ating ikakabit. At oo nga pala, share ko lang sa inyo, itong crankshell natin is 5BB, pati itong magneto at itong pan natin na ikakabit. Kaya kinabit na namin yung base gasket, piston, tsaka block. At oo nga pala, dito sa pag-assemble ng makina ay meron tayong tropa na gusto niya daw makatulong. Kesa naman daw nood lang siya ng nood ng vlog ko, dito sa pagbuo natin ng pino ay kahit paano ay meron siyang maitulong. So yun, hindi pa natin na ikakabit itong head dahil may problema yung valve guide. So ito yung barbola. So dito nagka-problema sa exhaust kasi kung isasalpak natin tong sa intake. Yan. So pantay siya pagdating dito sa exhaust. Yan. Nakatagilid. Yan. Kung mapapansin nyo, may awang dito. Tapos doon sa kabila nakadikit. Kaya tagilid siya. Pag nilagyan natin ng valve ng exhaust is may awang. May awang dito sa gilid na to. Dito pantay eh. Pagdating sa gilid, lumalabas yung hangin. Kaya hindi pa rin siya aandar kapag kinabit natin to. Kaya ang gagawin natin, papapress natin itong valve guide para pumantay.
Pwede naman siyang pukpukin, pero mas maganda na kung ipapress na lang natin tapos patuwid natin sa kanila. Pamasin shop natin. Kaya ikinabit ko muna yung mga dapat isalpak para kapag napamasin shop na natin, yung head ay kakabit na lang. Kaya dito ko na lang muna tatapusin yung part 3 nitong pagbubuo natin sa Pino. Kaya salamat sa panonood. Ingat! Natanggal na natin yung mga lumang pintura. Kaya ngayon pininturahan na natin, kaya gumanda na ang itsura. So ayun, medyo maulan ng panahon. Kaya hindi natin natuloy yung pagbuga ng chassis. Pero kanina is na-primeran ko na dahil maaraw naman kanina pero ngayon maulan. Kaya ang ginawa ko is sinilong ko muna dito. Yan. So natin dito. So ayan, nakasilong muna dito sa loob. Pati yung tangke, tsaka yung hub. Tapos andito yung T-post. Ayan. Ayan yung T-post. So, subukan natin magbuga dito kung makakapagbuga tayo. Medyo maulan kasi, tumatalsik din yung tubig. Medyo mahirapan tayo. Pero gawin natin yung makakaya natin. Kaya nagtimpla na ako ng pintura, bali 1:1 yung nilalagay ko dyan. Tapos naglagay na rin ako ng konting catalyst para mabilis siyang matuyo kapag nailapat ko na sa chassis niyan. Dito ang una kong binugahan itong T-post, sinawakan ko na dahil hindi ko siya maikot. Tapos ang sinunod ko naman binugahan itong tangke, bali hinawakan ko na rin dahil nasobrahan naman siya sa ikot. Kaya ang sinunod ko naman itong chassis niya, bali ang inuuna ko niyan ay yung mga singit-singit. Tapos tsaka ko siya ipupull coat para hindi siya magluha at hindi ako umulit. Sa pagpintura pala ay hindi minamadali. Sa totoo lang, sa pagpatuyo ko ng base coat ay inaabot ako minsan ng 1 araw. Para kapag pinatungan mo siya ng top coat ay hindi nakukulo dahil siguradong tuyong-tuyo na yan. So ayun, nabugahan na natin itong T-post tsaka itong tangke. Yung hub na lang gagawin natin silver, tapos yung chassis is nabugahan na rin natin ng black. Then ito pala yung update sa head natin. Okay na yan. Bali napa-press ko na yung valve guide. Ayan. Kaya pantay na yan. Tapos nahasa ko na rin yan. Kaya yan, nakakabit na yan dyan. Nakakabit na yung valve spring tsaka valve lock. Ayan. Tapos nilagyan ko na rin gasolina. Tinesting ko kung may singaw or wala. Pero all goods naman, wala nang singaw yan. Kaya kakabit na lang natin to doon sa makina. Ayan, nakataklob kasi ng towel. So ayan, medyo maulan kasi kaya tinakpan ko muna. Ayan yung ano natin. Ayan. Medyo hindi kasi maganda yung panahon. Ayan, nag-uulan. Kaya ikakabit natin to soon. Alright. Pagkatapos ng 15 minutos, binugahan ko lang ulit para sa kanyang second coat. Tapos patutuyuin natin ng 1 araw, tsaka naman natin bubugahan ng top coat. Dito ay inilawan ko na dahil meron tayong nalaktawan na ibang parte. Kaya tinaob ko na rin yung ibang posisyon para pag binugahan ko ay makikita ko na yung wala pang pintura sa ibang parte. So ito yung itsura ng chassis. Nabugahan na natin ng base coat na black. Bali lalagyan na lang natin yan ng top coat para sure ball na okay na yan. Alright. Tapos na natin lagyan ng base coat itong chassis, tsaka yung tangke, tsaka T-post. Bali ang ginawa natin dito is 2 coat para pagbukas, pag natuyo na to is lalagyan na natin ng top coat. So ayun, hanggang dito na lang muna ako yung video. Alright. Kaya salamat sa panonood. Ingat! Nabuo na natin yung makina at napinturahan na rin natin yung chassis pati yung T-post niya. Kaya ngayon, maituturo naman ako sa inyo na importante at mahalaga sa makina. Noong nakaraan ay nabugahan lang natin ng base coat itong tangke pati yung chassis. Kaya ngayon ay lalagyan na natin ng top coat para ma-assemble na natin ng mabilis. Ayun mga tol, medyo maganda-ganda naman yung panahon. Kaya ang gagawin natin dito sa chassis tsaka sa T-post is bubugahan na natin ng top coat para makabit na natin mamaya. Tapos bubuhin na rin natin yung makina para maisalpak na natin dito
sa chassis. Alright. Siyempre, ang una natin binugahan ay itong tipos at yung tangke niya. Tsaka ako sinunod itong chassis, bali 2 coat yan, hindi ko lang nabidyohan kanina. Pininturahan ko na rin yung hub ng silver, kaya lang pinag-iisipan ko kung ikakabit ko to. Meron kasing bagong dumating na Max yung TRC, kaya baka yun na lang ikakabit ko. Sana'y mapagbigyan tayo ng TRC, baka naman kahit mags lang. Kaya habang pinapatuyo ko yung chassis, tipo sa tangke, binuo ko na agad yung makina. Bali nakasaklob siya ng tuwalya dahil tuloy-tuloy ang ulan. Buti na lang ay nakisama yung panahon, bigla na lang umaraw. Kaya nagsuot na ako ng sun racing na damit kasi kailangan ko ng araw. Bali ang kulang na lang pala netong makina ay yung head tsaka yung mga cover niya. Syempre sa pagkabit ng head kailangan na rin nating i-timing para siguradong aandar na siya. Syempre sa pag-timing kailangan mong gumamit ng filler gauge 0.08 para sa intake at 0.10 para sa exhaust. Kaya tiniming ko na yung exhaust tsaka yung intake para pag kinabit natin ay papaandarin na lang. Kinabit ko na rin pala yung manifold pati yung mga cover ng makina. Bali madudumi pa pala yan, hindi ko pa nalilinis kasi kailangan na natin mabuo yung makina para kapag natuyo na yung top coat natin sa chassis, ikakabit na natin to. Pero lilinisan pa naman natin to para hindi nakakaya sa mga basher ko. So ayun, nabuo na natin itong makina. So medyo madumi pa siya pero lilinisan natin yan. Then meron lang ako ituturo sa inyo para safe lagi yung motor nyo. So meron akong dalawang magkaibang spark plug. Pero kung titingnan nyo is halos parehong-pareho lang siya. So paano natin malalaman kung alin dito yung local tsaka yung original. Okay? So parehas siya ng code ng NGK ito ha. Parehas siya ng code ng C7HSA. Kasi kapag bumili kayo ng spark plug at sinabi mo sa shop na NGK na pang sporty, pang soul, basta carb type, pang pino, is ganito yung ibibigay sa inyo. So meron siyang pagkakaiba. Ito yung original. Kapag yung original is yung washer, dito ko nakititingin, sa washer is hindi natatanggal. Sa local naman is natatanggal siya. Yung washer niya is natatanggal. Ayan yung washer. Tapos sa original hindi mo siya matatanggal. Tapos nakikita nyo dito naman sa pinakataas, ayan, kung makikita nyo is meron siyang awang. Kapag yung spark plug mo is may awang, ibig sabihin ito yung local. Tapos makikita nyo rin sa code, makikita nyo masyado siyang mataas. Sa original naman is wala kang makikitang awang sa pinakataas. Tapos ganito yung code na medyo dikit dito sa bakal. Ayan yung code nya. Ito yung original at ito yung local. Ayan makikita nyo natatanggal agad. Ito natatanggal yung washer. Ayan. Sabihin local to. Ito yung original. Kaya pag bibili kayo ng spark plug is dapat i-check nyo rin kung original yung ibibigay sa inyo. Kasi para safe lagi yung motor nyo. Kapag local kasi may posibilidad na mabilis siyang mapunde. Tapos iba yung fire na binibigay niya. Minsan pag full throttle ka o kaya nagto-throttle ka is medyo pumapalya. Yun yung sa local, kaya mas okay kung original yung bibili nyo. Alright? So paano, hanggang dito na lang muna ulit. Bubuuhin na natin sa susunod na video. Kaya salamat sa panonood. Ingat! Unti-unti na natin nabubuo itong project natin na pino. Kahan na lang ang kulang tsaka gulong, mapapaandar na natin to. Eto na pala yung napinturahan natin na chassis tsaka tipos. Bali lalagyan ko na yan ng grasa para maikabit na. Hindi na ako bumili ng bago niyan dahil okay pa yung dating nakakabit. Grasa lang ang kulang talaga. Bumili na rin ako ng bagong susian. Bali yung dating susi niya kasi ay wala na, kaya bumili ako ng bago. Anti-tip na yung binili ko para safe na. Usapang safe pala, dapat lagi nyong iniingatan yung motor nyo. Baka kasi bigla kang malingat, iba na pala kasama ng mahal mo. Yung motor pala, uso pa naman ng nakawan. Kaya dapat mong ingatan para hindi ka iwan.
So yun, ito yung ikakabit natin na shock para dito sa Project Pino natin. Kakabit natin is from TRC. Check natin. So ganito yung itsura niya. Yan. So ganito yung kinabit ko sa NMAX ko ngayon. So Gold Series na inner tube. Tapos naka lighten na baso. Kabit na natin. Kaya kinabit ko na, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Syempre ang inaabangan din natin ay kung anong magiging itsura at resulta. Tsaka ako sinunod yung harness niya, bali dinuktong-duktong ko pa yung iba niyan dahil may mga putol-putol na. Sa sobrang tagal na kasi naka-stack, bali nginat-ngat na ng mabait, hindi ko lang naipakita kasi nagmamadali na. Tapos yung ilalagay natin sa rear shock nito, ito rin, TRC na iTech. So ito yung nakuha akong kulay. Check natin. Okay. So hindi ako kumuha ng may baso kasi nga tatama doon sa fender. Kaya kinuha natin is single lang siya na kulay yellow. Fully adjustable na siya. Yan, may adjust yan ng rebound. Katulad ko nung nakakabit dito sa Mio 4 natin. Sasalpak na natin to dito. Yun. Tapos may extra na siyang spring. Kung halimbawa is matanggal yung pintura nito or gumasigas sa gulong, meron tayong pamalit. Tsaka ako kinabit itong makina, bali ako lang mag-isa dyan, sana'y wag matumba yung motor. Ilang beses na kasi akong natumbahan ng motor sa pagsalpak ng makina, pero mas gusto ko kasi ako lang mag-isa para hindi madaming opinyon. Nalilito kasi ako, hindi ko alam kung ano yung unahin dahil kung sasabihin niya na ganito, ganyan, pero mas okay din kung may katulong. Ayoko din kasi yung magiging katulong ko ay mamanduhan ko. Siguro'y nasanay na lang talaga ako na bumubuo ng motor na mag-isa. Malay nyo, may katulong na ako sa paggawa, kaya lang yung bubuuhin namin ay tig-isa. Naikabit na natin yung makina dito sa chassis. Tinanggal ko lang muna yung shock kasi kailangan natin lagyan ng bushing dito kasi tinanggal natin last time. So hindi ko pa nailalagay yung bushing. Kaya kakabit ko yung shock kapag nalagyan ko na ng bushing dito. Kaya nilagyan ko na agad ng bushing para maikabit na natin yung shock. Ang ganda pa naman na naibigay sa atin na shock, premium na premium at quality. Baka TRC Racing yan. Tsaka ako na kinuha yung tangke para maikabit na natin dito. Grabe, sobrang kintab ng tangke, pwede kang manalamin. Syempre yan yung gawa ko. Kinabitan ko na rin pala yan ng floater, pati ng gomang nakapalibot. Shoutout nga pala sa followers ko na laging kino-comment sa comment section ay boses ko daw ay batibot. Bali yan na pala yung mga nakabit natin, shock at makina, pati yung tangke niya. Bali antayin na lang natin yung ibang pyesa para pag naikabit na natin ay road test na. So ayun, finally naisalpak na natin yung makina sa chassis. Tapos naisalpak na rin natin yung tangke tsaka T-post. Bali ito yung mga pininturahan natin, tangke, chassis tsaka T-post. Tapos naisalpak na rin natin yung shock ng TRC. Ayun, antayin na lang natin yung panggilid na ibibigay sa atin ng Sun Racing. Tapos yung mags ng TRC, tapos yung kaha. Yung kaha, inaantay na lang din natin. Pag dumating, isasalpak na natin. Alright. So paano, hanggang dito na lang muna ulit yung video, kaya salamat sa panonood. Ingat! Unti-unti nang nabubuo itong project bike natin na Pino. Lumabas na yung tunay niyang ganda nung naikabit ko na yung mga kaha nito. So ayun, dumating na yung order natin na galing sa Mark Motorcycle Shop by Team Mark. Ito yung mga in-order natin sa kanila, tapos dito yung mga inner na kaha. So kaka-order lang natin to nung nakaraan, pero ngayon dumating na agad. Bali pinalalamove na lang. So ayun, ganon kabilis umorder kay Mark Motorcycle Shop. Ilalagay ko na lang sa comment section yung link niya para in case may order kayo is magagawa niya ng paraan para ma-deliver agad sa inyo. Tapos napakaganda lang kasi trusted talaga na makakarating sa inyo. Tapos itong mga ilaw, yan, may kasama na rin siyang ilaw. Ano ba to? Para sa headlight.
So ito yung in-order ko sa kanya, bluish na headlight. Ito yung ilalagay natin. Open natin tong mga kaha para maikabit na natin dito. Tapos ayun, nakapackaging na rin yung mga bolts na ikakabit natin dito na body bolts. Tsaka yung ibang bolts na para dito talaga. So ito yung unang ipapasilip ko sa inyo. Ayan, white. Para dun sa kabitan ng headlight. Ayan. So mukhang maganda-gandang kalalabasan nito. So labas na natin yung mga kaha tapos ikabit na natin dito. Alright. Kaya nung pagkabaklas ko sa plastic at dyaryo, ito yung naging itsura niya. Sobrang ganda at kinis. Kaya kapag umorder ka sa kanila, hindi mo ikakagalit at hindi ka maiinis. Kaya kung mapapansin nyo, mags na lang talaga yung kulang nito. I-rimset ko sana siya, kaya lang nagbago yung isip ko dahil may dumating na bagong mags galing sa TRC. Mukhang babagay naman kapag yun ang kinabit ko. Kaya kinabit ko na agad yung front fender para makita na natin agad yung resulta. Tsaka ako nilagay yung footboard pati yung rear fender para makabit na natin yung ibang kaha. At oo nga pala, kinabit ko yung lumang goma na nakakabit sa fender. Importante kasi yun kasi yung umaharang para hindi pumasok yung mga putek na tumatalsik doon. Tsaka ako nilagay yung kinakabitan ng manibela kasi kapag nilagay natin yung kaha ay matatakpan to. Isa rin pala sa mga problema natin at kulang dyan yung manibela at preno. Yung manibela kasi nyan ay baluktot na, kaya bibili tayo ng second hand na bago. Tsaka ako na sinalpak yung dibdib para hindi ko dibdibin yung gastos. Medyo mabigat na kasi yung nauubos, pero ayos lang yun para isang gastusan lang, kaya akin ang nilubos-lubos. Dito ay kinabit ko na yung headlight para mamaya ay sasalpak na lang. Tsaka ako na kinabit yung mga signal light sa likod para yung kaha ay makabit ko na yan. Syempre kinabit ko na rin yung ibang kaha para makita nyo na agad yung magiging resulta. At oo nga pala, sa pagbuo ng motor ay hindi nakakapanghinayang na gastusan. Dahil malalaman mo yan sa sarili mo, bukod sa na-challenge ka na, nag-enjoy ka pa at siguradong alam mo mapapakinabangan. So yun, naikabit na natin itong mga kaha. So ganito yung magiging itsura niya. May mga kulang na pyesa katulad ng U-box, tsaka yung mags natin wala pa, tsaka yung panggilid kaya hindi pa natin matitesting. Pati yung manibela dito is kulang dahil nga baliko na, tapos may problema na yung gauge, basag na. Bibili pa tayo. Hanggang dito na lang muna ulit yung video. Abangan nyo yung susunod na video. Is paaanda rin na natin to. Sana mabigyan na tayo ni TRC ng mags pati ni Sun Racing na panggilid. So paano, hanggang dito na lang muna ulit yung video. Kaya salamat sa panonood. Ingat! Bumaga yung kulay at gumanda yung itsura nitong project natin na motor. Sa ganda ba naman ng kinabit natin na mags at pangmalakasan na gulong? Babaklasin ko na pala itong kinabit natin na kaha para makabit na natin yung manibela. Dahil may nabili na tayong bagong manibela ay second hand lang pala. Dahil kailangan natin tipirin, wala tayong malaking panggastos para sa motor na to. Tinipid ko man itong motor na to, pero isa lang ang masisiguro ko sa inyo na magiging presentable pa rin kapag nabuo ko na to. Kaya kinabit ko na agad yung mga switch para maging presentable ng tingnan. At syempre napahinto na ako dito dahil dumating na yung gulong tsaka yung mags, kaya ipapakabit na natin. Kaya ito, dala-dala ko na yung mags tsaka yung gulong dahil dadalhin na natin to sa vulcanizing shop. Nag-change outfit na rin ako baka kasi may makakilala sa atin sa shop. Kaya pagdating ko dito, agaran ko ng binaba at binigay kay Manong B. Siya na daw ang bahala at iingatan niya daw dahil mukha daw mamahalin. Kaya isinalang niya na agad sa machine, baka daw magasgasan at baka siya'y aking pagbayarin. Kaya pag uwi dito sa bahay ay binidyoan ko na dahil ang ganda talaga at presentableng presentable. Combination ba naman ng TRC at Shipatar? Baka Shipa yan. Kaya nagmadali na akong baklasin yung lumang gulong, ikinabit ko na agad itong bago. Bali wala pa yan drum brake, sinubukan ko lang para makita nyo kung ano bang magiging itsura neto. Pagkatapos kong ikabit yung sa likuran, syempre dito naman tayo sa harapan, kakabitan ko yan
ng light in this. Kakabitan na rin natin ang 4 na yayamaning bolts, kaya look at this. At dahil natapos na tayo sa pagkabit ng this, dito na tayo sa harapan. Baklasin na natin tong lumang gulong para maikabit na natin yung napakaangas ng max ng TRC at napakakapit ng Shipa na gulong. Ang ikakabit pala natin dito na caliper, itong 4-pot. Ganito rin yung kinabit ko dati sa Mio 4 ko, halos parehong pareho. Ito yung napili ko dahil alam ko ay babagay to sa motor ko. Merong advantage at disadvantage kapag nagkabit kayo ng ganito sa motor nyo. Ang advantage kapag nagkabit kayo sa motor nyo ay sobrang kapit kapag kayo ay nagpreno. Ang disadvantage kapag 14 lang yung mags nyo, huwag kayong magkakabit ng big disc dahil tatama ito. At oo nga pala, mas mainam na dot-4 ang ilalagay nyo na brake fluid para mabilis siyang mableed. Ito na pala yung itsura ng pino natin, halos presentable na siyang tingnan. Meron lang may mga kulang pero gagawan agad natin yan ng paraan. Dahil sa darating na araw, ibabiyahin natin to ng medyo malayo para matesting natin. Kaya ganyan yung itsura dahil sa susunod na araw ay may mga ikakabit pa tayo. Kaya hanggang dito na lang muna ulit yung video. Kaya salamat sa panonood. Ingat! Napaandar na natin itong project bike natin na Pino. Kaya isi-share ko na rin kung paano nyo mapapanalunan itong Mio na to. Tagal na lang natinggan itong Pino natin dahil medyo busy tayo. Ikakabit na pala natin yung Sun Racing na pull set, bell or clutch housing. Tapos ang gagamitin natin na bola sa kanya is straight 9 na Sun Racing din. Kaya ay kinabit ko na kung ano yung mga dapat ikabit para mapaandar na natin sa labas. Pati yung mga kaha ay kinabit ko na dahil naka-stock lang ay baka magasgas. Ang mahal pa naman ang bili ko sa kaha, halos maubos yung laman ng bulsa ko. Kaya ganun na lang ang pag-iingat na ginagawa ko. Kaya ay kinabit ko na rin yung headlight kahit wala pa siyang ilaw. Hindi pa kasi ako nakakabili, gusto ko kasi yung mabibili ko ay nakakasilaw. Para kapag dumaan ka sa nagmamaliit sa'yo ay hindi ka nila matatanaw. Hindi sa pagyayabang pero alam mo na kasi kung anong pwesto mo kapag may humihila sa'yo pababa, syempre nasa ibabaw. Kaya ito na yung itsura nung naikabit ko na yung kaha sa harap. Iba pa rin talaga ang feeling kapag nakakabuo ka ng motor, lalo na kapag alam mong wala ng pag-asa, kaya masasabi mo na lang ang sarap. Dito ay kinabit ko na yung panggilid niya na Sun Racing para kapag umandar na ay matesting na natin sa labas at ma-racing. Pagkatapos kong ikabit yung panggilid, ito naman tambutso yung ikakabit ko. Stock lang pala yung binili ko para hindi gaanong maingay. Gusto ko kasi yung setup neto ay simple lang, yung hindi gaanong mayabang. Tapos yung heat guard na ikakabit natin ay stock lang naman. Pero napakaangas pa rin tingnan kapag stock lang tapos ganyan yung design. Noong naikabit ko na, ayan yung itsura sa tambutso niya. Kaya ikinabit ko na rin yung ibang kaha para mapaandar na. Kinabitan ko na rin yan ng baterya tapos sinalinan ko na ng bagong gasolina. Kaya nung nasalinan ko na ng gasolina, ano pang iniintay? Start na agad yan. Ayaw mag-start. Patay. Kaya pala ayaw mag-start, meron pang plastic yung karburador dahil tinakpan ko dahil na-stuck na siya ng matagal. Kaya nung pagtanggal ko, ano pang iniintay? Start na ulit yan. Umaandar na, ang problema ay nagwa-wild siya. Ano kayang problema? Nagwa-wild siya dahil dito. So yung cable niya is nahahatak dito. Kaya binaklas ko muna para mapaandar na natin ng maayos. So paandarin natin para makita nyo kung all goods na ba yung motor. Alright.
At dahil okay na, testingin na natin sa labas. Ay, sorry, nakaharang. Yapo kaangas! At dahil natapos na natin itong pino, sisimulan na natin yung ipaparapol natin na motor. Andar na natin itong pino. Kaya ang gagawin natin is ibibuild na natin itong Mio, tapos ito yung ipaparapol natin. Ito yung motor na ipaparapol natin. Bali, sobrang stock na siya, lumang-luma na, tapos puro kalawang na. Ang gagawin natin is i-rebuild natin siya, tapos ipaparapol natin sa inyo.